So, ang gagawin ko ngayon ay i-convert natin itong i-convert natin itong compressor nito into typical na compressor. Ayan, muli isang mapagpalang araw mga kalakwatsero natin. Meron tayo ngayong gagawin ulit. Ito siya. So ito po ay Condora na freezer. Okay. 32 cubic feet. Malaki-laki po to. 32 cubic feet ang ating pong Condora freezer ngayon. At ang sira po nito, nasira po itong kanyang inverter, ito pong control niya, ano po. So ang nangyari po nito, tumitirik, ano po, no, hindi na siya ano talaga. Ang ating compressor, ayos po yan. Ang problema, wala tayong mabilhan na board, ano po, yung tawag dito, ito pong control na to. So ang gagawin ko ngayon ay i-convert natin itong i-convert natin itong compressor nito into typical na compressor. Okay? Typical na compressor. Ito na po yung in-order kong compressor. Ayan. So ito ay inverter R600 na refrigerant. Ito pong ating ikakabit ay 134A. Okay, ang ating pong ikakabit na typical na compressor na lang po siya, hindi na po siya inverter. Okay, so ngayon tuturo ko po paano i-convert natin, no, sa ating mga baguhang technician, paano natin i-convert itong ating refrigerator na inverter into typical na compressor. So ito, ano po, unang-una, ito po mga ganitong type ng yan. Ito po ito 20 na ito po yung galing sa galing ito sa tawag dito sa thermostat niya. Okay, galing ito sa thermostat niya. Ito naman yung kanyang line 220 na line. Ito, line 1, line 2. So ito po yung balik. Ito po yung balik niya na 220. Ngayon papakita ko po sa inyo kung talagang 220 kasi merong inverter na hindi 220 volts ang nito, ang labas nito. Ano po? Kita nyo? Ito, ayan papakita ko po sa inyo, Itong na to, ayan yung ito yung line. Ayan, ito yung line niya. Ayan. So, makita natin, may dalawang umakyat pataas. Okay, so, yung po pataas na yun, ay po yung kanyang thermostat. Ayan, papunta po yan sa kanyang thermostat, yung linya na yan. Okay, kaya madali pong i-convert itong mga ganitong klase ng inverter na ang kanyang thermostat, yung balik po niya na thermostat ay 220 rin. So, parang switching na lang po to. Okay? So, kung makikita natin dito, okay, itong dalawang itim at saka yung pula papuntang thermostat, ang gagawin natin dito ngayon, bali, since na non-inverter na po ang ating compressor, so di ba mapansin natin, yung itim magkasama na po siya. Okay, magkasama na po siya. So, ibig sabihin lang nito, itong itim, hindi na natin gagamitin dito sa compressor. Okay, nakuha po natin. Itong itim na to, ipabypass na po natin yan. Kasi yung isa niyan, papunta na doon sa thermostat natin. Ayan papunta na yan sa thermostat natin. Yung itim na yan. So itong pula, ito po yung balik. So ibig sabihin yan, itong balik na to, ito na yung karugtong niya. Kasi di ba ang thermostat natin ay switching lang naman. So itong itim na to, babypassin natin yan. Okay, so ang may linya po niyan, ito na lang ang ikakabit natin sa ating tawag dito, sa ating compressor, itong dalawa na to. Okay, so
tingnan po ninyo, ano po, ititesterin po natin para mas malinaw. Okay, testerin natin to para mas malinaw. So, ayan. Titingnan na natin ngayon kung totoo yung sinabi ko. Ano po, na itong black na to, itong itim na to, babypass natin yan. Ang pagsasamahin na lang natin ay itong dalawa na to. Ito na lang yung ikakabit natin. So, testerin natin kung tama ba yung sinasabi ko. Ito mawawala na yung itim na yan, bypass na po yan. Kasi nga uulitin ko, ano po, malinaw naman dito na itong dalawa na to galing na sa thermostat. Ito po yung supply niya doon sa thermostat, magkasama po yung pula. Ito po yung balik papunta dito, ito yung pula. No, sa inverter, dumaan po yan dito sa control niya, dito sa control board niya, dumaan po yan dito. And then, saka po yan lalabas, ano po, no, na masusuplayan, ano po. Okay? So, ngayon, dahil typical ang gagawin natin na, tatanggalin po natin yan. Okay, tatanggalin na natin itong isang linya na to. Or, pwede naman na dito natin ikabit. Ano po? Okay? So, yung puti. Okay, yung puti ay ikakabit natin dito sa, yan, pag ganyan. Bali, pag ganyan na siya. Okay, putulin ko na lang to dito. Okay, nalito na. Yung itim. Yan, itong itim na to, putulin natin at ikabit natin dito. So, kumbaga, bypass na ito dito. Ang dulo nito, idudugtong natin dito sa puti. Okay? Para ito, ayos na to, tapos to tanggalin. Malinis pa rin po siya. No? Itapon na natin to, wala na tong isa na to. Okay? So, ganun ang gagawin natin. So, testerin ko muna para lang po makita natin na tama po yung sinasabi ko. Na may supply po nito, itong dalawa lang na to. Itong dalawa na to. Ito, wala po yan. No? So, bali ito to 20, pero kapag ginamit natin siyempre thermostat, padaanin natin sa thermostat, bali ito lang yung may gagamitin natin dalawa na to. Sige, testerin natin. So, sana makita. Okay, isaksak ko lang. So, medyo ganito. Ito. Yan, saksak natin. Ayan, nakasaksak na. Tapos, ang ating multimeter, naka-bolt. Okay, naka-bolt. So, mahihirapan yata ako nito. Ito na yung ating ginawa kanina na nagpalit ng compressor. Mula sa tawag dito, inverter na compressor, pinalitan natin ng typical na compressor. Ayan, non-inverter. Ito yung inverter. Sira po yung yung driver board niya. Ito naman yung ating ipinalit ngayon. Okay, so tapos ko ng vacuumin, hindi ko na nakunan kanina kung paano ngayon ay kabit ko na rin ang koneksyon katulad ng aking kanina, yung aking pinaliwanag kanina. So ganun lang po yun, So hindi ko na siya hindi ko na nakunan ang pagproseso, pag-building dahil mag-isa lang, walang cameraman. So ayan, tapos ng vacuum to. Naka na rin, naka-standby na rin ng palagay ko mga 15 minutes na standby or 10 to 15 minutes na standby. So, hindi nagbago yung ating pointer. So, kakargahan ko na to. Ayan. Ayan, may standby pressure na siya na 20 PSI bago ko siya i-start. Okay. Ito na rin ang ating kilometer. Nakasit up na rin. Uy. Isa pa lang. Yan. Okay. So, start natin. Yun. So, mandar na po ang ating compressor.